Kasama namin si Buwa mag-medical. Dadaan tayo sa Philippine Consulate. Basta dito na area ito. Kasi dito kami pumunta nung nag-process ako, nung nag-ano ako ng pasaporte ko, no? Nag-give up. Saan ba banda? Sa may Toyota na yan. Yan doon. Hindi ko ma-zoom eh. Kaya pagpasensya nyo. Basta dyan na area yan. So tayo ay pupunta sa hospital. Try natin kung makakuha tayo ng pasilip-silip na mga videos for Buwa's medical. Oh, dito daw papasok. Saan ba banda? Yan. So ito yung area. Hindi ko alam kung shortcut dito. Dahil hindi alam kung saan banda yun. So para to make sure, ayan, gumamit tayo ng GPRS. Ayan. GPRS or GPS? GPS. Mali pala ako guys, GPS. Ayan. So may mga bahay-bahay din dito. Ayan, tingnan nyo. Akyat. Parang kali-kali ang liliit. Tapos akyatin pa. Malayo pala ng hospital na ito. Malayo. Far. So guys, nandito na pala kami and medyo stricto kasi napakadaming bantay. Mamaya ko na lang sabihin sa inyo lahat-lahat. Guys, nandito na kami sa taxi kasi yung medical ni Buwa, binigyan siya ng schedule sa Friday. Hindi pala yung pupunta lang doon para magpa-medical. So si Dipa kasi nag-ano lang naman siya, no? Nag-research. Tapos ngayon, sabi, pupunta kami doon sa Friday. Kasi nga mga nakapunta na doon by appointment. And binigyan si Tipa kung ano yung mga dadalhin. And kompleto naman lahat. Yung letter for the interview meron na rin. Dahil ang interview ni Buwa guys, sa October 20, ang kanyang interview sa US Embassy. So dadalhin niya yan. And yung iba niyang requirements, which is meron na si Deepak. Niready na lahat ni Deepak yun. Kasi ang mga pumupunta doon, mga magmamigrate and mga students visa guys. Mag-aaral sila sa UK, US. I think first time, di ba? Kasi nung na-interview sa US Embassy para sa visit lang sa Amerika, iba naman yun, walang medical yun. That time parang COVID test lang. So ngayon guys, iba na. Kasi magmamigrate nga si Buwa, or petition siya. Kaya ayun, yung kanyang pag-anhin ng medical is iba. So, kasi nakalista doon bago pumasok, very stricto na magpa-medical. Basta yan, first time ko nakapasok. Kaya sabi ko parang hindi hospital. Di ba yung nakalagay? Ayan. Migrating assessment. Ano yan? Basta ganyan yung nakalagay guys. Hindi ko nasa ulado. So, ayun guys, at pauwi na kami. So, sa Friday, babalik kami doon guys. A few moments later. Bye-bye! Don't forget our project! Uuwi na sila guys. Why you are going early? I thought you go already. No, I went to servicing but there is closed. Okay, you go take care. You did not bring food? Huh? You did not bring food? Why? Bye-bye, take care. Bye. Sabi ko, hindi sila dala ng pagkain. So, guys, nalaglag pa yung succulents po. Ayusin ko muna. Si Buwa lang ata pupunta ng Amerika, guys, na parang wala lang Para sa kanya, okay. Kung hindi, okay din. Pwede pala sila magdala ng interpreter nila kung yung mga matatanda. Para ito sa mga bata or sa mga elders katulad nila ni Buwa at ni Ama. So pwede sila magdala ng interpreter nila. Guys, magandang hapon. Nahiga-higa lang ako guys, hindi man ako makatulog. Si Deepak naka-idlip siya at nakatulog si Deepak. Tapos umalis siya.
Kasi nga tinawagan siya ng kanyang kaibigan. Natawa kami guys kasi kinausap na naman kami ni Didi kanina guys. Sabi niya bye. Pag gusto niya kausapin si Deepak, sisigaw lang dyan siya sa kanyang rooftop sa may terrace dyan. Bye, sisigaw siya ng ganun. Ngayon guys, ang nangyari, di ba ambagan kami, natatawa na lang talaga ako. Etong mga taga dito, minsan may ugali talaga sila na kung libre, napakabilis. Kung kahit sino naman guys, kung libre, mabilis talaga tayo. Pero yung iba talaga, kapal na talaga ng pagmumuka na gusto na lang lagi ilibre. At natatawa na lang ako. Diba nung last sabi ni Didi na sa 7,000 yon yung babayaran. Ngayon guys, naging 8,500 ang babayaran sa truck. Tapos, 5 bahay yun, di ba? Ngayon, naging 4 na lang na bahay, guys. Kasi daw, isang bahay, hindi daw sila, guys, magbabayad. Dahil hindi naman daw abot sa kanila yung mga bato. Diyos ko, guys, nung narinig ko, sabi ko kay Deepak, iba talaga yung mga kalahi mo. Kaya na-wonder talaga ang lugar na ito. Wala talagang yung development dahil pare-pareho. Yung bang masasabi nyo, guys, na mag-teamwork, no? Mag-teamwork, pero wala. Dahil meron talaga ugali sa kanila yung iba. Maiinis ka ba guys na dumadaan din naman sila? Wala kaming sasakyan, wala kaming motorsiklo. Hindi na nga namin yan pinashare yung nakatira sa amin. Yung may 2 sasakyan, may mga motor nga sila dyan. May mga bisita nga sila lagi dyan ng mga motor-motor. Kami nga, wala nga sa amin yung pumunta dito lagi na nakamotor. Dumadaan kami, hirap pa nga kami pag dumaan dyan. Nagaano ba kami? Nagrereklamo ba kami? Pero yung bahay dito sa amin, guys, banda. Naunahan lang dito, kadidi, tapos sa amin, yung sa una namin, hindi daw sila magbibigay ng pera dahil hindi man daw sa kanila abot yung mga bato at hindi man daw sila dumadaan dito. Bakit guys, kami ba? Yung ganun ba? Talagang yung ugali talaga ng mga tao. Sa kanila, medyo din kasi lubak-lubak din. Pero gusto nila maabot yung bato. Sabi ko nga kanina kay Deepak, biniro ko. Orderan natin yan ng isang truck, ibuhos doon talaga sa loob ng bahay nila ba? Kasi masyado. Bukod pa naiinis ako dito sa aming kapitbahay na masyado rin swapang ito. Gusto rin lagi libre ito. Tapos yung anak niya pa guys, pag nagbusina umaga, gabi, grabe guys. Yung akala mo may malaking truck ang dadaan. Tapos sila pa yung mga kapal. Sabi ko bukas sa harangan na naman tayo, sasabihan na naman tayo. Bye, naging 9,500 na naman pala yung bakit pataas ng pataas nung last? Nag-calculate kayo, usapan nyo 7,000. Tapos ikaw okay ka lang na okay ha? Naging 2,000 na mahigit na naman yung babayaran namin. Ngayon, 4 na lang daw na bahay. Kaming 2, tapos ito ata yung sa likod dito na lagi man dumadaan. So, imagine nyo yun guys. Kaya sabi ko kay Deepak, kaya wag kang okay lang na okay ha, natahimik ka na tahimik. Kasi pag bukas meron ulit, ako na naman baka bukas 3 bahay na naman yung natira. Pag ako mamaya ang makapagsalita, ay sarap talaga guys, no? Yung may mga ganyan ka na mga kapitbahay. Shout out dyan ha, sa may mga ganyang ugali ng mga kapitbahay. Sorry lang guys, kasi nainis talaga ako guys. Naiinis talaga ako guys. Siguro kung nandito si Ama, hindi ang papayag si Ama. At speaking of Ama pala guys, galit din si Ama. Kasi alam nyo ba kung bakit? Yung bahay namin doon sa village, nagsumbunga itong nanay ng 2 dalaga na babae na hindi lang yung patoy na ginawa nila na okay lang daan-daanan, ginawa na talaga nilang daan. Bukod pa dun sa gumawa na sila ng daan, na parang daan na lang nila everyday, ginagawa pa nila parkingan guys, yung sa lupa namin doon kung saan yung bahay namin na sinira, diba? Wala man lang paalam guys, at basta-basta na lang nila na bubuksan doon, kasi nakita nyo naman yung style doon ng mga parang gate nila, diba? Kahoy, yung pang hinarangan lang nila ng mga bamboo, na kasi ganun yung style nila, diba? So doon nagagalit si Bena na babae kasi wala man lang paalam sa akin, hindi ko malang alam na ganito ganyan. Kahit magtanim-tanim yan sila ni ang nanay nila ng 2 dalaga, kahit ganun kami ka-close, nagpapaalam sila na magtanim sila ng mga sibuyas, ganito ganyan, or ng mga sag. Pero ang ginawa nito, wala man lang karelasyon-relasyon, okay lang sana kung pamilya. So, hindi guys basta na lang daw gumawa doon at nagparking na lang daw ng kanilang sasakyan o ng mga service, tapos ginawa na daw na parang daanan daw lagi, at hindi daw yung daanan lang ng tao, pati daanan daw ng sasakyan. Kasi hindi ko lang, parang may daan na ata doon na may inaayos na, pero malalaman natin yun kasi nga sa pag-uwi. Guys, lumabas ako kasi sabi ko, ba't parang naririnig ko yung boses ni Johan? Alas 5 dumadating sila ni Johan kasi exam nila ni Johan, diba? Windy guys. So
Ayun, wala, inahanap ko kasi parang naririnig ko kasi si Johan at yung kaibigan niya naglalaro. Yan sila gabi-gabi sa baba. So, ayan lang yung update ko sa inyo. Friday pa kami mag-medical pala. So, abangan nyo na lang yun guys ha. And interview ni Buwa sa 20 itong month din. Praying na maging success and smooth ang lahat kasi kompleto naman yung mga papers ni Buwa. Kompleto na talaga lahat-lahat. So, ayan, and yung letter niya from US Embassy, ayan na rin sa kanyang interview. And dapat dala ni Buwa yan lahat, ang kanyang mga documents. And dala niya rin yan pag na-interview siya. Please pray nyo lang si Buwa na maging success lang lahat-lahat pati sa medical. And basta maraming salamat sa inyo. I-end ko na yung vlog ko for today. And basta I love you all. God bless us all and good night guys. Magandang gabi. Bye-bye.